Mula nang ibunyag ang Godzilla X Kong Supernova, may isang Titan na palaging binibigyang pahiwatig ng legendary at iyon ay si Space Godzilla. Ang kopyang ito ng hari ng mga halimaw ay nilikha nang mapunta ang DNA ni Godzilla sa isang itim na butas na nagdulot ng mutasyon sa pinakaloob nito at lumikha ng halimaw na kilala bilang Space Godzilla. Bagamat nakatanggap ng ilang batikos ang pelikula, ang karakter ay naging paborito ng mga tagahanga sa komunidad, lalo na't siya ang naging pangunahing kontrabida laban kay Godzilla. Iligtas at palayain ang mundo. Matagal nang kumakalat ang tsismis na papasok ang kaiju na ito sa Monsterverse, lalo na dahil sa alamat ng iwi tungkol kay Zosla Halawa, ang halimaw na kumain ng bituin at naging masama. Kaya nang inanunsyo ang Godzilla X Kong Supernova, maraming palatandaan ang nagtuturo na isasama ang paboritong kaiju na ito ng mga tagahanga. Pero ano nga ba ang magiging itsura ng kaiju na ito sa Monsterverse? Magkakaroon ba ito ng ibang anyo o mas magiging tapat ba ito sa orihinal na material? Maligayang pagbabalik, mga residente. Ako si Alistair at nakita ko na ang ilang disenyo ng tagahanga sa mga taon. Pero kamakailan lang, nagsimulang lumabas ito sa Reddit na sinasabing ito raw ay na-leak. Konseptong sining para sa Godzilla X Kong Supernova, may disenyo itong parang Monsterverse, pero mas malaki ang katawan at may malalaking kristal sa likod. Ngayon, nagkagulo ang mga komento dahil sa chismis na ito raw ay leaked na concept art. Pero totoo nga ba ito? Bago tayo magsimula, mag-subscribe at pindutin ang notification button dahil 70% sa inyo ay hindi pa nakasubscribe. Punuan natin ang agwat na yan. Gawin mo na kung hindi ipapadala ko si Space Godzilla. Manatili hanggang dulo ng video para sa unboxing ng bagong Godzilla Evolved Higher Figure. Totoo bang concept art lang ito? Tulad ng sabi ng ilan? Maikling sagot, hindi. Galing ito sa isang napakahusay na artist, si Sango, na gumawa ng fan-made na interpretasyon kung ano ang maaaring itsura ng Space Godzilla sa Godzilla X Kong Supernova. At ganito mismo ang naisip kong itsura niya sa pelikula. Tingnan natin ito ng mas malapitan dahil talagang maganda ito at karapat dapat purihin. Si Sango ang lumikha ng ilang pamilyar na sining, tulad ng nakakatakot na destroyer at astig na disenyo ng Cthulhu. Sobrang talentado ng taong ito, kaya gumawa siya ng sarili niyang bersyon ng iconic na kopya ni Godzilla at ang ganda ng kinalabasan. Ganito ang mangyayari kapag kinuha mo ang totoong DNA ni Godzilla at binago para gawing bagong nilalang. Mukhang masakit at mali, parang hindi talaga likas sa species na ito ang ganitong itsura. At kahit na sobrang iba ng silweta kumpara sa orihinal na material, marami pa ring katangian na nagpapabalik sa orihinal na disenyo, tulad ng mga pangil na naging tatak ng Heisei era. Ang mga kristal na tumutubo mula sa kanyang gulugod na may dalawa sa pinakakapansin-pansin malapit sa kanyang mga balikat, pati na rin ang bahagyang bakas ng umuusbong na palamuting nasa kanyang noo. Isa sa mga gusto ko sa disenyo na ito ay mas malaki at mas maskulado ito kumpara sa ibang disenyo ni Godzilla. Parang na-supercharge siya. Kabaligtaran ito ng Godzilla Evolved. Sa halip na maging mas payat at lean, mas mabigat at mas matibay siya, parang isang bodybuilder. Ang nakayukong tindig ay nagpapakita na ang Titan ay mas malaki at mas matangkad kaysa kasalukuyang hari ng mga halimaw. Kung ito talaga ang naging malapit sa final na disenyo ng Monsterverse Space Godzilla, sobrang saya ko na. Pero syempre, napag-usapan na natin ang pinagmulan ng Titan na ito. Batay sa alam natin, mas malamang na imbes na may isa pang Godzilla na manggagaling sa kalawakan, may isang nilalang na dayuhan ang lalapag sa mundo at magpapabago kay Godzilla sa ganitong kakaibang anyo. Tugma ang disenyo sa teoryang iyon na parang pinilit mong mag-evolve si Godzilla natin sa mas makapangyarihang anyo. Pinagsama ang cosmic alien radiation at ang lakas ng hari ng mga halimaw. Ang 20 beses na lakas ng evolved na Godzilla ay lalo pang pinalakas hanggang umabot sa tindi ng isang supernova. Halos hindi mapigilan ito. Ano sa tingin mo sa disenyo? Ipaalam sa amin sa mga komento sa ibaba. Bilang fan ni Space Godzilla, matutuwa ako kung ito ang mapiling disenyo. Sa usapin ng ebolusyon, gusto kong talakayin ang bagong mas mataas na Godzilla figurine. Kasi mahigit isang taon na mula nang lumabas ang pelikula at matiyagang naghintay ang mga tagahanga. Pero sulit ba talaga ito sa hype? Una, hindi ito patalastas. Mabait na ipinadala sa akin ng INS Hobby ang figurine na ito.
Sila ang nagpo-provide ng high quality figurine sa mas mababang presyo. Kung gusto mo ng figurine pa din na ito, sundan lang ang link sa description at pasalamatan mo siya para sa akin. Tara, tingnan na natin. Makikita natin na maganda ang detalye ng kahon. May matingkad na pink na dekorasyon na tumutugma sa bagong dorsal plates ng Evolved Godzilla. Kaya sa kabuuan, maganda siya, pero ang talagang gusto nating makita ay ang loob. Kaya ilabas na natin ito mula sa plastic na lalagyan. Kasama ng figure, makakakuha ka ng dalawang nakasarang kamao na kamay na maaari mong palitan sa mas bukas na kamay na nakakabit na sa laruan na maganda rin. Pero syempre, nandito tayo para makita si Godzilla, kaya dahan-dahan nating ilabas ito mula sa bag, tara. Nandyan na si Godzilla na nag-evolve. Unang tingin pa lang, sobrang kamukha niya yung nasa screen. Pero pag tiningnan mo ng mas malapitan yung mga dorsal plate, may ilan na medyo baluktot. Baka dahil matagal na siya sa kahon, kaya madali lang ayusin gamit ang init o ibalik sa dati, di ba? Tingnan pa natin ng mas malapitan ang bagay na to. Ang ulo ay nakakabit sa swivel joint, kaya maganda ang range ng galaw nito. Pero kapag inilagay sa isang partikular na posisyon, medyo halata ang pagitan ng ulo at leeg. Pero madali namang ayusin yan kapag inayos lang ang piraso ng leeg. At syempre, nabubuksan ang bibig. Umiikot ng 300 at 60 degrees ang mga braso niya, kaya malaya kang gumalaw. Dito mo makikita kung gaano kalayo ang pagbaluktot ng siko at maganda na rin ang saklaw. At ang mga kamay ay umiikot din ng buong 300 at 60 degrees. Kung titingnang mabuti, may mga 45 degrees ng galaw ang katawan sa bawat direksyon. Hindi man marami, pero sapat para sa ganitong figure. Mas maganda ito kaysa noong 2014 na makikita mo mamaya. Madali rin itong galawin sa exaggerated na pagtakbo mula sa pelikula. Naiaangat at naibaba niya ng mataas at mababa, kaya maganda ang range. Umiikot din ng 300 at 60 degrees ang mga binti niya. Hindi ko alam kung bakit mo kakailanganin yon, pero nandyan ang option. At ang ibabang bahagi ng kanyang binti ay gumagalaw ng ganyan lang. Hindi masyado, pero sapat na. At syempre pati ang kanyang mga paa. Kung mahilig ka sa mga ganyang bagay. At kung titignan mo ng mas malapitan ang mga dorsal plate na yan, talagang kamangha-mangha ang mga detalye dito. Sa totoo lang, ang ganda talaga ng itsura nito. Kahit na makikita mo yung ilang baluktot na plate. Pero medyo goma naman yung gulugod niya. Kaya dapat babalik din yan sa ayos. Madali lang. Ngayon, kung titignan mo ang Tagamizer, halos kapareho ito ng nasa screen at pinalaki pa nga nila. Bilang mas mataas na tradisyon, ang buntot ay may ilang kasukasuan para sa malawak na galaw. Astig talaga. Kahanga-hanga ang figurang ito. Maganda ang pintura, articulation at detalye. Pero bago ang huling opinyon ko, mag-quick size comparison muna tayo. Una, narito ang Haya Godzilla 2014 figure, mas malapad at mataba ito. Gaya ng inaasahan dahil si Gary Goji ay malaking nilalang. Kapag pinagsama mo sila sa tabi ng isa't isa, mas madali mong makikita ang mga pagkakaiba. Dahil hindi masyadong makatayo ng matangkad ang 2014 dahil sa laki ng katawan niya, pero ang evolved na Godzilla ay mas malawak ang galaw. Kaya kaya niyang tumayo ng mas matangkad kumpara sa 2014. Mas mahaba pa rin ang buntot ng 2014 misko yung whip na disenyo ng orihinal. Pero dito makikita mo si Evo. Mas maskulado ang buntot ni Goji, kaya naman nagawa niyang makipag-volleyball kay Scar King. Ngayon, kumuha tayo ng mas malaki pa. Narito na si Shimo. Marahil ang paborito kong haya na figura. Ang ganda talaga nito. At gaya ng nakikita natin dito, napakalaki niya. Hindi man eksaktong pareho sa pelikula, mas malaki ang totoong Shimo, pero hindi naman ganun kalayo ang sukat dito. Lalo na kung patatayuin mo siya sa likurang paa para bugbugin si Godzilla. Ayan silang magkakatabi. Ang ganda. Sobra. Paborito ko rin ang figure na ito kahit may problema sa leeg at baluktot na dorsal plates. Mas parang goma ito kumpara sa mga naunang figure ni Haya na baka mas type ng iba. Pero sa kabuuan, 2 thumbs up ako dito. Nire-recommenda ko talaga. At ito ay isang katlo lang ng presyo ng SH Monster Arts figure. Kung iisipin mo yung mga detalye ng bagay na ito, sobrang sulit talaga. Yan ang aking Haya Godzilla unboxing at review. Paalam na muna, ibabalik ko na kay Voice Alistair. Gaya ng sabi ko, nasa description ang link kung gusto mong kunin si Evo Goji. Ano masasabi mo sa espasyong ito?
Disenyo ng Godzilla. Masaya ka ba kung mag-mutate at mag-evolve siya sa Godzilla X Kong Supernova? Sabihin sa comment section sa ibaba. Huwag kalimutang mag-subscribe, i-tap ang notification button at i-like ang video para suportahan ang Dangerville channel. Ako si Alistair at magkikita-kita tayong mga residente sa susunod.